Naku po, kapapasok pa lang na napakainit na balita na corner na ho itong si Sara Sayad Lustay Duterte, ipapakulong din ng ombudsman. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, matindi ho ito, ay lihim na nabunyag, sapagkat ito palang ombudsman ay tatatahimik. Ang ombudsman ay tahimik sa kaso ni Sara Sayad Lustay. But isiniwalat ho na ito pala ay papakulong si Sara Sayad Lustay Duterte sa kaso. Ano nangyari sa kaso? Isang like, kaibigan, sa video na ito. Kung nagustuhan nyo po, please subscribe my YouTube channel. Hindi po ito fake news. Mga mahal kong taga-subaybay, ay nag-iiyakan na nga ho ang didilis Mga didilis, nag-iiyakan na din po. Dahil dito sa lihim na nabunyag, ay planado ho ito. Alam nyo ho kahit planado, kapag may ebidensya, wala hong magagawa kapag gumiral ang batas. Bakit po natin nasabing lihim na planado? Mula sa poll, mga kaibigan, ay hindi po nagsasalita ang ombudsman na si Boyeng Remulla tungkol sa kaso na plunder, pandarambong, pagnanakaw ni Sara Sayad Lustay. Ba't kalalabas pa lang hong balita, mga mahal kong taga-subaybay, na isiniwalad mismo ng ombudsman na itong si Sara Sayad Lustay ay kukulong. Kaibigan, shoutout po sa lahat. Ito po at pakinggan po natin. Nako, matindi ho. VP Sara, bukod sa impeachment proceedings, unang din ng mga reklamo laban kay VP Sara sa Office of the Ombudsman. Nasa verification stage na raw ang mga ito ayon kinassess ng Ombudsman Nico Molavano. Nagbabalik sa Isaiah Mirafuentes para sa detalye. Kaibigan, importanteng mahalaga na malaman nyo po ito, dahil ito din po ang isa magbibigay daan para nang sa ganon mapanagot sa kaso itong si Sara Sayad Lustay. Plan B. Ano po yung plan A? Ay mamaya pagkatapos po nito, ibabahagi ko po sa inyo. Sa Kamara, may patong-patong na reklamo rin na binaharap si Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman. Kabilang sa mga nagsampa nito ay ang dating senador na si Antonio Trillanes IV. Subalit ayon sa Office of the Ombudsman, nagpapatuloy na rin ang investigasyon sa mga reklamo. The status of the complaints that it's going through fact-finding investigation. In this stage, the teams that are assigned to the complaints are tasked to verify the allegations in the complaint, and they are meant to substantiate the gaps if ever there are any. Kabilang sa laman ng reklamo ay ang affidavit na nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte na si Remil Madriaga. Kasalukuyang nasa Camp Bagong Diwa si Madriaga dahil sa kasong kidnapping. Pero ayon sa Office of the Ombudsman, bahagi ng fact-finding investigation ay ang makausap nila si Madriaga. Ikinit din ni Gravano na hindi dapat husgahan ang pagiging witness si Madriaga. Nako po, ito na nga ang ginaganong ko. Lihim na nabunyag. Ito palang kaso ni Sara Sayad Lustay ay malapit na ho sa katotohanan diyan sa ombudsman. Baka nga ito'y tapos na mga kaibigan. Baka ito pwede na maglabas ng arrest warrant, kaya lang ay hindi lang ho nila ginagawa dahil dito sa impeachment na gumugulong. Posible po yan, mga kaibigan. Ay mamaya natin po tatalakayin ng diretso laban kay Vice President Duterte nang dahil siya ay isang bilanggo. It's really a matter of being able to interface with the actual witness, because if we rely on mere paper, mere allegations that are written down, as opposed to actually seeing the person and dialoguing with them, asking probing questions in a more comfortable setting, that it deals in comparison, right? So I think that would be the best way to see the credibility. Una naman ang itinanggi ni VP Duterte na kilala niya si Madriaga. Inabulaan na rin ng pinang-legal camp ang mga akusasyon na nagpakilalang bagman dahil sa nilay inconsistencies nito. Samantala, sinuguri ng opisina ng Ombudsman na kumpleto ang hawak nilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ni Duterte. Pero nasa Mindanao office raw nila ang kopya ng SALE ni Duterte para sa panahong alkalde
alkalde siya ng Davao. Nangako naman ang Office of the Ombudsman na handa silang sumunod sa utos ng House Committee on Justice matapos sila ipasabina para sa mga posibleng dokumento na gagamitin sa investigasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Para Nako po, ayun na ang ginaganong ko. Salamat, Billionaire News. Kaya pala sinasabi nitong si Ombudsman Remulla, nagpa-press conference nung isang araw na sabi niya magiging mainit ang April hanggang Mayo. Ang ibig sabihin niya, tinanong siya dun sa kaso na dapat ilabas ang mga desisyon, kung dapat ikulong, kung dapat bigyan ng arrest warrant. Ang sabi niya, magiging mainit ang buwan ng April hanggang Mayo at iba pa. Ang ibig sabihin po niya, mga kaibigan, ayon sa kanya, kung i-analyze po natin ang kanyang sinasabi, hindi naman po lingid sa inyong kalaman ng usapan po diyan ay mga kaso ay mayroon pong lalabas na arrest warrant, mayroon pong makakasuhan ng tuluyan. Madali na po yan, mga kaibigan. At isa pang inamin ni Ombudsman Remulla na tinitimbang-timbang nila. Alam niyo ho, may impeachment eh. Gusto nila nga lumalabas o dito na gusto nila nga paunahin muna ang impeachment. At kung lang, baka sakali, kung makalusot man sa impeachment, plan B, ayon po sa nakuha nating impormasyon, ay tuluyan ang ilalabas ang arrest warrant dito po sa kaso ni Sara Duterte, Sara Lustay, dyan po sa Ombudsman, ayon po sa nakuha natin mga impormasyon. At marami rin hong nagbibigay ng anumang public opinion dito. Nakalat to sa malaking stream media at mapagkakatiwalaang mga political analysts, mga kaibigan. Abangan po natin at kabang-abang ito, mga mahal kong taga-subaybay. Ang ibig sabihin po dito ay buhay na buhay ang kaso ni Sara Lustay dyan po sa Ombudsman. At uulitin ko ho, pwede silang maglabas ng ika nga po desisyon dito. Kaya lang medyo tipid ang kanilang sinasabi, medyo tinitimbang-timbang din ho. Ay di dadalawa ang papupuntahan ito, mga kaibigan, ang kaso ni Sara Sayad Lustay sa Ombudsman, makulong o madismiss. Kaya't mga kaibigan, kung pagbabatayan po natin ang balita na ito, ay maliwanag ho na ipapakulong din ho ng Ombudsman si Sara Sayad Lustay Duterte sa darating at tinakda na panahon, mga kaibigan. Ayoko muna magbigay dito ng anumang conclude dahil ayokong pangunahan ng Ombudsman. Basta sila ho ay mayroong plano dito. Plano, ba't dumadaan ho sa legal na proseso at matitibay na ebidensya. Muli ho, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news dito. Kung nasabi po natin, Sara Sayad, ipapakulong din ng Ombudsman pagdating ng panahon. Yan po ang pupuntahan niyan kapag mayroong matibay na ebidensya. Abangan po natin ang kaso niya diyan. Alin ba ang mauuna? Impeachment o kaso sa Ombudsman? Marami pong kabang-abang, mga kaibigan. Isang like, isang share sa video nito. Bye-bye. Palakpakan.